kay Lord. Lahat nga po ng excited ngayong umaga, sumigaw ng hallelujah. Lahat ng excited, magsabi ng praise the Lord. Amen. Sige po, taas natin ang ating kamay bago po tayo manalangin. Mula sa ating puso, personal po, pasalamatan mo si Lord sa umagang ito. Sa umagang ito, sabihin mo, Lord, napakabuti mo sa akin. Salamat sa biyaya mo, kaya kami nabubuhay, kaya ako narito. Salamat, Panginoon. Hindi ka kailanman nagpabaya. Nagkasakit ako, pinagaling mo ako, Panginoon. Nagkaroon kami ng problema, suliranin, pero nandyan ka, nakaagapay sa amin. Ikaw ang naging solusyon sa lahat ng bagay. Sige po, purihin mo si Lord. I give you even one minute to 2 minutes, just praise the Lord. Give praise to Him, purihin mo siya. Hallelujah, salamat Panginoon, salamat Ama. Pinalalakas mo kami, binabangon mo kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay. Salamat sa panibagong araw. Salamat na puri ka namin, nasamba ka namin, naparangalan ka namin. Salamat, Lord, malaya ka namin nasasamba. Malaya namin narinig ang iyong salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Manalangin tayo, Amang Diyos, puspos ng pag-ibig, puspos ng kahabagan at kabanalan. Muli po kami lumalapit sa iyo, tumihingi unang-una ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang. Salamat, ikaw ay mahabaging Diyos. Salamat sapagkat pangako mo sa amin, kapag kami lumapit sa iyo, hindi mo kami itataboy. At sa umagang ito, muli, Ama, umaasa kami na kami ay yung kakausapin. Kami ay yung pong tutugunin, Ama, tuturuan sa magitan ng iyong mga salita. Salamat sa tagumpay ng umagang ito at wala pong ibang mapapurihan sa aming kalagitnaan. Walang ibang tumanggap ng pinakamataas na karangalan kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Before going to sit, pwede ba pakisabi mo sa tatlong tao, mahal na mahal ka ni Lord. Sabi mo sa Kanya, may gagawin sa iyo ang Panginoon. Amen. Sabi mo, this is your day. Amen. Ito ang araw mo sa Panginoon. Amen. At habang tayo umuupo, pwede bang palapakan natin muli si Lord ng malakas? Praise God. Amen. Sa ating pong pagtatapos ng ating pong sinimulang series, I think mag-iisang buwan na po ito, na we're talking about the assignment. Amen. I pray meron po tayong nakuha, may natutunan. Meron tayong inia-apply na sa ating buhay. Amen. At malinaw din po na ating pong babalikan ko lang yun ng mga bagay, na magkaiba ang life purpose doon sa life assignment. Ang purpose ng buhay ay nakatutok sa mas malawak na kahulugan at kahalagahan ng pag-iral ng isang tao. Habang ang life assignment ay tumutukoy sa mga tiyak na gawain, tungkulin o responsibilidad na ginagawa ng isang tao sa paghakbang na kanilang layunin sa buhay. So as you go fulfilling your life purpose, may mga assignment, may mga task kang haharapin kay Lord. Amen? Kaya po napakahalagang makita natin ito, ma-discern natin, malaman natin sa Diyos. No? Your assignment is not your decision but your discovery. Pwede ba natin sabay-sabay sabihin yan? 1, 2, 3, go. Your assignment is not your decision but your discovery. Hindi po tayo ang nagsasabi ng ating sariling assignment, kundi ito'y ipinapahayag sa atin ng Santong Espiritu. Kaya napakalaga mga anak ng Diyos, maging sensitibo lagi tayo sa sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin. Kasi Banal na Espiritu magsasabi sa iyo, anak, ito ang iyong task ngayong araw na ito. Ito ang iyong assignment ngayon. No? Maaaring matagal nang sinabi sa iyo ni Lord yon, 1 month ago, malapit na yung due date niyan. Amen? Yung assignment na sinasabi sa iyo ng Panginoon. And once you know it, your assignment is to be accepted, not altered. Kapag natanggap mo yung assignment mo, hindi mo dapat itong baguhin. Amen ba? Sabi sa katabi mo, do not alter your assignment. Huwag natin babaguhin yung ating assignment. Kasi sabi nga natin, no, yung tragedy na pwedeng mangyari because you alter your assignment, no, ay maaring mabigat yung mangyayari. Amen?
And your assignment is bigger than you. Most of the time, the assignment na binibigay ng Diyos sa atin ay lagpas sa pera natin, lagpas sa ating kakayanan. Yung assignment na binibigay ng Diyos sa atin ay kulang kung titignan natin ang ating sarili, pero ganun talaga magbigay ang Diyos upang makita natin hindi tayo ang gagawa nito. Amen ba? Kundi aasa lang tayo sa Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kakayanan. And last Sunday, we talk about Jesus and my assignment. Amen. Napag-usapan natin nung Sunday, ang pinaka-highlights nito, I believe, kung tayo'y napapagod sa paggampan ng ating mga tungkulin at assignment, at minsan dumarating talaga, at minsan lalo pag tao ang yung assignment, nakakapagod. Pero anong sagot? The cure for our exhaustion is our intimacy with our Lord Jesus Christ. Ang sagot lagi, sabi nga sa katabi mo, ang sagot ng iyong kapaguran. Walang iba kundi yung presensya ng Panginoong Jesus. Amen? And then last Thursday, hindi ko po nailagay dyan, pero kung naalala nyo po, nung last Thursday, nandito po, sino yung mga nandito ng midweek service ng Wednesday, taas ang kamay. Ayan, napag-usapan po natin, money as an assignment. Ang pera din po ay isang assignment. Amen. Actually, ang kahirapan ay isa ring assignment na kailangan mong maipasa. Amen? Ang mga pagsubok na dumarating sa atin ay isa ring assignment na kailangan mong maipasa. Amen? At ngayon naman, ang ating pag-uusapan is the church assignment, the purpose and mission of the church. Okay? Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ano ba ang layunin at misyon ng simbahan? Tayo po as a church, no? And as individual, alam niyo po ba ano ang layunin at misyon o assignment na binibigay ng Diyos sa atin para mapulfill natin yung purpose ng church? Sabi mo sa katabi mo, we are the church. So what is the purpose of the church? Handa naman kayo makinig at mag-aral? Kasi naniniwala ko ngayong oras na ito, pag tinanggap natin ito, JTG Church, naniniwala ko palago ang church natin. Itong simbahang ito, maliit ho ito sa kayang gawin ng Diyos sa atin. Amen ba? Parang di kayo excited Sino rito gusto niya ang church natin lumago pa? Taas ang kamay. Hindi pa ito ang kayang gawin ng Diyos. Ang totoo, nagsisimula pa lamang si Lord sa mas marami pang kayang gawin ng Diyos sa ating simbahan. Pero napakahalaga, maunawaan natin ano ba ang assignment na binigay ng Panginoong Jesus sa simbahan para magawa natin yung purpose ng church. So, what is the purpose of the church? The primary purpose of the church, ano ba ito? Para ba tayo sumamba at mag-worship kay Lord? Yung ba ang layunin ng simbahan? Nagsasama tayo lagi para mag-awit. Ang sarap pa naman umawit. Sino dito kapag umaawit kay Lord, ang saya-saya? Di ba? Ang sarap sumayaw kanina, no? Hallelujah, hallelujah. Magano pa si Benerson, si Pastor Benerson. Ang sarap sumayaw kay Lord. Pero yan ba ang layunin ng simbahan? Listen to me. Kung ang layunin natin ay just to praise and worship the Lord, dapat nung naborn naging ka, kinuha ka na rin ni Lord. Kasi doon sa langit, perfect ang pagsamba kay Lord. At doon sa langit, wala nang tigil ang praise and worship. Ano ba ang primary purpose ng church? Fellowship ba? Yung bang mag-J-group tayo, mag-fellowship, magkapihan ng mga lalaki, no, magsumba ang mga babae. No, mga nanay natin, nagsusumba sila Lahat ng yay bahagi, pero hindi yan ang main purpose ng simbahan. Ano ba ang main purpose ng simbahan? Siguro, teaching. Yung pagtuturo tungkol sa theology, understanding about God. Now listen, kung ang pagtuturo lang, ang primary purpose ng simbahan, nung naborn na tayo, kinuha na rin tayo ni Lord. Bakit? Sa langit, perfect theology nandoon. Nandun ang perfect theology. Maiintindihan natin lahat ng bagay pag nandun na tayo sa langit. So hindi rin yan ang main purpose ng church. Ito ba ay tungkol sa church ministry? Yung pagsayaw, pagtugtog. Maraming mga Kristiyano, yan na lang ginagawa nila. Tingin nila, yan na yung purpose na kanilang paglilingkod. Totoo, di ba? Maraming ganyan. Basta may tungkulin silang ginagampanan sa simbahan, pero sabihin natin, hindi po yan ang main purpose ng church.
So that the primary purpose of the church is, itong sagot, ano po ba? To glorify God. Nandito tayong lahat at ang church ay in-establish ng Panginoong Hesus para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Sabi sa katabi mo, makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Okay? Isaiah 43, verse 7. Everyone who is called by my name, lahat ng mga tinawag sa aking pangalan, whom I created for my glory. You are created by God for the glory of God. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Sabi mo nga sa tayo mo, nilikha ka ni Lord, nilikha ako ni Lord para magbigay ng glory. Amen? Kaya nga, sa lahat ng ating dapat gawin, magbibigay dapat ng glory kay Lord. Ang church, kaya tayo nagsasamba, kaya tayo nagwo-worship kay Lord, kasi para bigyan siya ng karangalan. Kaya ka magmi-ministry, kasi para bigyan mo ng karangalan si Lord. Kaya ka sasayaw, para magbigay ng kaluwalhatian si Lord. Hindi ka sumasayaw para lang ipakita mo yung galing ng iyong mga kembot. Hindi kayo? Hindi tayo sumasayaw, hindi tayo kumakanta para ipakita ang ating mga talento, mga musician. Lahat ng yan dapat nakatuon para magbigay ng karangalan, kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat nilikha tayo, no, whom we are created for the glory of God, whom I formed and made. Nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Ephesians chapter 1, verse 12. God's purpose, ito malinaw, was that we were the first to trust in Christ would bring praise and glory to God. Para mapuri at maluwalhati ang Diyos. Basahin natin sa Tagalog, tayo mga unang umasa sa Kanya, ay pinili niya upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. So, nagpaparangal tayo, no? Sa Kanyang kaluwalhatian. So, sabi ko nga kanina, lahat ng ating ginagawa. Kung ikaw man, ang assignment mo ay bilang nanay, gawin mo yon para sa karangalan ng Panginoon. Kung ikaw may negosyante, taas nga mga kamay ng mga negosyante rito. Para hindi ko pa natatanong to eh. Sige nga, taas ang kamay, be proud mga entrepreneur. Sige, kahit maliit na, kahit quick lang yan, ice tubig. Sige, taas ang kamay mga negosyante. Ako, kailangan dumami pa mga negosyante sa ating church. Amen? At ginagawa mo yon, listen to me, dahil nilikha ka ng Diyos, may assignment ka, at ang iyong assignment, maaari ay negosyo, gawin mo yon para sa karangalan ng Panginoon. Kaya sabi sa tabi mo, huwag kang mandadaya. Sabi ng Biblia, pag yung sosobrahan ang timbangan, di ba? 1 kilo, nagiging kalahating kilo. Hello? Hindi malulugod ang Panginoon. Kasi, pinili niya tayo para parangalan ng kanyang kaluwalhatian. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. For you have been bought with a price, therefore, glorify God in your body. Sa lahat ng iyong ginagawa, pagtaas ng iyong kamay, glorify God. Pagbukas ng iyong bibig, glorify God. In your whole body, sabi mo sa katawan mo, sa buong katawan mo, magbigay ng glory kay Lord. Amen. Pero mahirap gawin ito, ipasok ko lang ito ha, kung hindi tayo napupuspos ng Santong Espiritu. Tama? Mahirap magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos pagka punong-puno ka ng mga bagay na makalaman. Hello? Yung paa mo dapat magbigay ng kaluwalhatian kay Lord. Ibig sabihin, lahat ng pupuntahan mo dapat to give God's glory. Kasi yan ang dahilan eh. Pero itong paang ito, kung dinadala ka nito kung sa mga bagay na hindi tama, hindi dapat na nandoon ka, hoy. Hello? Alam mo na yon, ha? Mga lugar na hindi ka dapat nandoon. Alam mong Kristiyano ka. Hello? Kaya kung makatakip ka, meron ka ng scarf, meron ka ng cap, meron ka pang face mask, may kasalamin ka pa. Alam mo kasi. Hello? Hindi ka dapat nandoon. Amen ba? Lahat ng ating gagawin, in your body, glorify God.
Actually, ang utos talaga ng Bible, lahat ng ating gagawin. Kasi yan ang primary purpose, bakit tayo nandito sa mundo. Maparangalan ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit kumakain ka, naging issue doon sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 10, yung issue ng pagkain ng inihandog sa Diyos-Diyosan. Kakain ba ako o hindi? Paano kung ibinigay sa akin to na gusto kong i-win? Sabi ni Pablo, paano pagka ibinigay sa akin, inimbitahan ako ng unbeliever? Baka matisod sa akin, mimission ako sa lugar na yon. Ang sagot, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Lahat ng ating gagawin. Sabi sa tayo mo, lahat ng yung gagawin. Kahit nga kumain Amen? Kahit ikaw ay uminom. Kaya yung lahat ng gagawin, kahit pag-inom, baka iniinom mo hanggang ngayon, ha? Konting sermon lang, baka mayroon pa rito umiinom hanggang ngayon ng alak. Hindi malulugod si Lord. Hindi, habang umiinom man ako, paso sinesyaran ko siya Ang lalim nga ng usapan namin tungkol sa Bible Bandang huli, puspos ka na ng alak. Langulang mga kapatid. Mahal ka ni Lord. Do it all for the glory of God. Kahit kumakain, umiinom, even yung bagay na automatic mo nang ginagawa. Even the smallest things that you are doing in your life, do it all for the glory of God. Because that is the primary purpose natin, maging ng ating church. Kaya itong church na ito, lahat ng ating gagawin. Amen. Lahat ng proyekto, lahat ng activities, lagi natin titingnan magbibigay bito ng karangalan sa Panginoon o sa atin lang. Amen. Kasi yan ang primary purpose ng church. At even Christ came to glorify God and gave us an example. Ang Panginoong Jesus ay naparito para magbigay ng kaluwalhatian sa Ama at nag-iwan siya ng halimbawa. John 17 verse 1 to 4. Pagkasabi ni Jesus ng mga panalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, makinig kayo mabuti ha, papunta lang po ako doon sa assignment ng church. Una, ini-establish natin ang purpose ng church. Pag naintindihan natin ang purpose ng church is to glorify God, ang assignment mo dapat nakatuon, papunta, o nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? So, ang Panginoong Jesus nag-iwan ng halimbawa, sabi niya ganito. Pagkasabi ni Jesus ng mga panalitang ito, tumingala siya sa langit, ito'y prayer niya sa Ama. Ito yung He's about to accept yung pagbibigay ng kanyang buhay bilang handog at sakripisyo para sa tao. Nananalangin siya sa Ama. Ama, dumating na ang oras, parangalan mo na ang iyong anak upang parangalan kanya. Sapagkat binigyan mo ko ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay ng walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Malinaw po, walang ibang buhay na walang hanggan maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila ang iisa at tunay ng Diyos at makilala nila si Hesukristo na iyong isinugo. Itong pinaka-main key verse natin dito, inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. I have declared your glory here on earth. Paano? Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. So anong punto? Sa assignment ng church to glorify God, you have to finish your assignment. Sabi ni Jesus, inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan kasi natapos ko na ang pinagagawa mo. So as we give God's glory, yun ang purpose, at magagawa mo yon kapag yung mission, yung assignment mo, natapos mo. Kaya sabi sa katabi mo, hindi pwedeng hindi mo tapusin. Bawal ka, ulit ko ito bawal ka pang mamatay. Sabi sa katabi mo, pinagbabawal sa iyong mamatay. Hanggat di mo natatapos ang iyong assignment. Amen? Ang iyong mission. So, glorifying God through fulfilling the mission.
Sabay-sabay nga natin sabihin, glorifying God through fulfilling the mission. Sabi ni Jesus, pinarangalan kita dito sa lupa kasi natapos ko yung pinagagawa mo sa akin. Hello? Kaya, alam niyo po, napakahalaga, church. Gawin lang natin yung magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos kasi assignment mo yun. Nasasayang ang panahon at oras sa mga bagay na walang kinalaman sa assignment mo at hindi naman nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya malalaman mo, tama ba itong assignment ko? Nagbibigay ba ito ng glory kay Lord? You will know agad, tama ba yung assignment mo eh? Nagbibigay ba yan ng glory? Nagbibigay ba yan ng karangalan sa pangalan ng Panginoon? Hello? Kaya wag kang gagawa ng assignment, hindi pinagagawa sa ni Lord. Hindi magbibigay ng glory kay Lord yan eh. Wag mong gawing assignment mo yung kumari mo. Naiasawa ka na, kumari mo, iniintindi mo. May kausap ako rito, ha? Alam mo na yon. Hindi mo yan assignment, ang assignment mo, asawa mo. Hello? Ang assignment mo ay makapagtapos ng pag-aaral. Sa magitan niyang, give God's glory. Tapusin mo ng mahusay at magaling. I pray, alam niyo po, dumating ang time, ang mga number 1 sa mga university natin, puro mga Christian. Puro mga Jesus the Gospel students. Yung mga nandoon sa malaking tarpaulin ng mga university, at very proud sila, ang mga nasa mukha doon, puro mga JTG Church. Parang ayaw niyo maniwala. At sasabihin niya, ay kaya pala, born again. Diyan umaaten sa sa Gatchalian 2. Wow, ng Jesus, ay 1 pala. 1 ba to? Doon pala yung kabila 2. Gatchalian 1. Maiba pa yung address natin eh. Glorifying God through fulfilling the mission. So what is the mission of the church? Ano ba ang mission ng simbahan? Pakipindot. Malaman natin kung ang pagbibigay ng karangalan sa Diyos is tapusin ang misyon. Mahalagang sagot. Tanong ngayon, ano ba ang mission ng simbahan? Okay? What is the mission of the church? At para maintindihan natin ang mission ng simbahan at mission natin bilang mga nilalang ng Panginoon na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, babalik tayo sa original ng pagkalikha ng Diyos sa tao. Lagi nyo narinig sa akin lagi yung pagbalik doon sa Genesis eh. Ano yung bakit? Ang katotohanan, ang future natin ay naisulat na at nangyari na doon sa Garden of Eden. Kung ano yung purpose ng Diyos sa garden, kailangan mangyari yan sa atin. Kaya nga si Jesus ay naging tao para ibalik tayo doon sa original ng pagkalikha ng Diyos sa tao. Balikan natin, basahin natin, Genesis chapter 1, verse 26 to 27. God said, sinabi ng Diyos, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion. So nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang imahe, ayon sa kanyang larawan. Kaya sabi sa katabi mo, kalarawan ka ng Diyos. Sabi mo, kalarawan tayo ng Diyos. At dahil nasa imahe tayo nasa kalarawan ng Diyos, let them have dominion. Sabi sa katabi mo, may dominion. We have to reign here on earth over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Ang unang design ng Diyos sa tao, kalarawan ng Diyos, kaimahe ng Diyos, at ito'y para mag-reign, mamahala dito sa lupa. So God created man in His own image. In the image of God, He created him male and female. Kaya tayo naniniwala po. Listen, huwag kayong magagalit, pero totoo ito. Ang pinaniniwala lang nating kasarian, lalaki at babae. Kasi yun ang nilalang ng Diyos. Lalaki at babae. Wala nang third sex. Wala na. Ngayon yata may 4th, 5th, 6th, 7th, 8th sexes. Iba-iba ng ngayon. Ilan lang ang nilalang ng Diyos? Lalaki at babae.
At yung iba minsan, kinukondem yun naman kami. Ganun lagi sila. Para namang, ang Diyos ay pag-ibig. Mahal kami ni Lord. Ano ba kayo? Mahal kayo ni Lord. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, pero hindi niya i-compromise ang kanyang kabanalan at ang katotohanan. Iba ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang hustisya, sa kanyang katotohanan. Kaya nga ng Panginoong Yesus dumating ang biyaya. When Jesus Christ came, grace came and truth came. Hindi pwedeng puro grace lang, pero walang truth. Amen ba? Ba't ba ako napunta doon? Kasi malaking issue ngayon yan eh. No? Malaking issue ngayon, lalo sa Amerika. Brother Scott is here, by the way. I'd like to welcome him also later on. Let him ask, no, ano ba? Tingnan natin siya mamaya ng salita. Nagsasalita sa atin. Let's ask him to greet us later. Okay? So sabi rito, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. And then verse 28, at ito na yung assignment. Then God blessed them, and God said unto them, sabi sa katabi, ito yung assignment. Be fruitful and multiply. Ulitin mo, be fruitful and multiply. Ulitin natin, be fruitful and multiply. Ang utos ng Diyos, nilalang niya ang tao. Listen na, mabuti po, kasi ulitin ko, ito na yung huling linggo natin tungkol sa the assignment. At magagawa natin yung assignment natin kasi pinupulpil natin yung life purpose natin. At pag nalaman mo na yung life purpose mo, malalaman mo, ito bang assignment kong ito, tama o mali? Kasi dapat magbigay ng glory kay Lord. Ngayon, ang tao, nilalang niya, pagbigay ng glory kay Lord. Kasi nilalang niya ito, nakawangis niya at kamukha ng Diyos. At para mag-dominate here on earth. At inutusan niya ang tao, be fruitful and multiply. So, ang punto ay ganito. Maintindihan niyo nawa ito, mga kapatid. Hindi inuutos ng Diyos na dumami ka lang at magkaroon ka ng 12 mga anak. Ang gustong dumami ng Panginoon, pakipindot, ang paramihin ay ang mga taong kawangis ng Diyos. Ha? Naintindihan niyo ba yon? Hindi lang yung dumami na tao. Yung iba, lalo sa mga nung unang panahon, na mga lolo't lola natin, dahil wala pang internet noon, wala pang Netflix, paramihan po talaga ng mga anak. Di ba? 12, 13, 15, meron ba rito, ang kanyang mga tsuhin-tsahin ay 10, mahigit. Ha? Meron ba kayong tatay ko po, 13 silang magkakapatid. Oh, yung si Bishop Boy Ramos po, ang kapatid po ni Bishop Boy Ramos ay 13. Dinaig pa ang lahi ni Jacob. Kasi 12 lang lahi ni Jacob eh. 13, ang dami. Pero marami sa kanila, alam niyo po, mga tsuhin-tsahin ko namatay sa sakit, yung iba namatay dahil nakapatay, nakulong, nabilanggo. Yung ba gusto ng Diyos na dumami sa mundo? Ang gusto ng Diyos na dumami, na inutusan niyang Eva at Adan, na nilalang niya sa kawangis niya, ay yung dumami, yung taong kawangis ng Diyos. Hello, mamaya kukunik natin ha, doon sa assignment natin. Pero alam natin nangyari, inutusan ng Diyos si Eva at Adan, magpakarami kayo, punuin yung buong sanlibutan, yung kawangis ng Diyos. But Adam fell and lost of the divine image in which he had been created. Nakasala si Eva at Adan. Nahulog sa pagkakasala. Kaya yung imahe ng Diyos ay nawala sa kanila. Anong patunay na wala ang imahe ng Diyos? Nakita na nila yung kanilang kahubaran. Pumasok yung makalaman sa kanila. Amen? But God has restored it in Christ. Ngunit ito ay pinanumbalik, ni-restore, ni-revive sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Colossians chapter 1 verse 15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Ang anak, ang imahe ng hindi nakikitang Diyos. Bakit si Jesus? Lagi nyo ito narinig sa akin, pero dapat maintindihan natin. Kasi Jesus ang naging tao at ipinakita niya sa atin kasi siya yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. Upang makita natin
Ano ba yung nawalang image sa tao? Diba sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao, ayon sa wangis natin, sabi ng Diyos. Eh nawala yung wangis na yon. Dumating si Jesus na siyang kalarawan ng Diyos para makita ng tao, ito yung nawala sa inyo. Ay yung iba parang alam nyo, ano ba kinalaman niya sa buhay ko? Eh dami kong problema eh. May bayaran na naman kami ngayon. Hindi pa kami nakapagbabayad. October 1 na. May mga iniwan na naman kaming bill. Minsan gano'n lang ang utak natin eh. Pero hindi nyo ba alam, the moment you understand that you are created in the image of God to reign here on earth, ang problema hindi na yan hindi na mahalaga sa'yo yan eh. You will dominate here on earth. Hello? Dumarating na ang season and time church na mag-mature pa at mag-level up ang pag-unawa ng Kristyanismo kung sino sila. Hindi ka lang para magsamba, maglingkod, magpuri dito sa loob ng simbahan, kundi ipakita mo yung kaluwalhatian ng Diyos dito sa lupa. Hello? Na hindi ka dapat matalo ng sakit karamdaman, hindi ka dapat matalo ng kahirapan, ng problema. Sabi sa katabi mo, huwag kang papadaig sa problema mo. Amen? Huwag kang papadaig sa kalungkutan. Huwag kang papadaig sa takot. Hindi yan ang design ng Diyos sa atin. We are designed by God to dominate here on earth. Kasi kawangis ka ng Diyos. Ay, grabe. Pero nga, nawala ito. Pero salamat, ni-restore ito ng ating Panginoong Yesus. And full authority and dominion was won back by Jesus at the cross. At nung si Kristo Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo, sinigaw niya, it is finished. Natapos na ipanumbalik sa Kanya yung full authority. Kaya nga sinabi niya sa Matthew, babasahin natin mamaya, chapter 28, verse 18, all authority is given to me, therefore go and make disciple. Kasi nasa Kanya na yung authority, nawala sa tao, at ngayon ibinabalik sa atin. Kaya ang napakahalaga, sabi mo sa katabi mo, nasa proseso ka, at ako, na maging tulad ni Kristo. Amen? Romans 8:28, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Basahin natin sa Tagalog yan. Romans 8:29. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Alam niyo ba, alam na ni Lord na magiging born again ka? Pinili ka niya eh. Tayo mo, pinili ka ng Diyos. Hindi tayong pumili sa Diyos. Salamat sa Kanyang kahabagan. Ang ganda ng kinawit natin kanina, di ba? Kung hindi lang sa biyaya ng Diyos, baka patay na tayo ngayon. Nasa 6 feet under the ground na tayo. Pero salamat sa kahabagan ng Diyos, pinili niya tayo. Bakit? At maging, sapagkat mula-mula pa alam na Diyos kung sino maging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Wow! Kaya tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, dapat maging kamukha ka pa ni Jesus. Eh, ba't masama tingin mo sa kanya? Maging kamukha pa tayo ni Jesus. Yes, para kung titingnan natin, hindi natin kaya. Nakatingin tayo sa ating kahinaan, nakaraan, pagkukulang. Pero ang Diyos, sanctification dumarating sa atin. We have been justified. Ang ngayon, sinasanctify tayo para maging kamukha tayo ng Panginoong Jesus. Ibinabalik tayo doon sa first creation. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Ang daming talata, pero dapat naintindihan natin, ha? At ngayon, naalis ng talukbong nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Naalis na yung talukbong at nagniningning na yung kaluwalhatian ng Panginoon. Dati hindi mo naiintindihan. Ngayon, inialis na yung talukbong. Ngayon, maunawaan mo, kapatid, na yung kaluwalhatian ng Panginoon nasa sayo. Kaya nga, nang mawala yung kaluwalhatian kay Eva at Adan, nawala, nakasala, kinagat yung bunga. Nung kinagat nila, wala pa nung si Eva lang eh. Nung kinagat na ni Adan, may tunog pa, sound effect. Doon na nakita eh. Hubad pala tayo. All the time, hubad naman talaga sila eh. Eh, ba't doon lang nila napansin? Kasi yung kaluwalhatian na nasa kanila, yun yung nawala. Hello? Pero ngayon, lahat na naging anak na ng tao.
yun na, naghahari ang kasalanan. Pero salamat, tinubos tayo ng Panginoong Hesus. At naialis na yung talukbong sa ating mga mata. Sa ating mga mukha, naialis na yung talukbong na hindi natin naunawaan ngayon, naunawaan na natin ngayon. At ang sabi doon, nagniningning sa ating mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian from glory to glory. Nandiyan kayo? Inilagay na tayo ng Diyos doon sa antas ng kaluwalhatian mula na nakilala natin si Jesus. Pero from one glory to the next glory. Kaya sabi sa katabi mo, dapat pabait ka pa ng pabait. Maraming kausapin yung katabi mo, sige, sabi mo, dapat pabait ka pa ng pabait. Yung mga masusungit, dati hindi na masungit ngayon. Hello? Amen. Yung dating laging nakikipag-away, kahit wala namang kaaway, gustong laging naghahanap ng kaaway. Hindi na ngayon. Mabait ka na ngayon. Konting bagay lang, naiinis ka ngayon. Hindi na. From one glory to glory. Yun yung sanctification ni Lord. Hanggang, ano daw? Ano sabi doon? Yung pagtaas ng pagbabagong ginagawa sa inyo ng Diyos. Saan dapat ang ending nun? Anong ending nun? Hanggang maging kalarawan natin si Kristo. Ay! Amen ba? Wow! At doon natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Ngayon, Pastor, kailan ako magmumultiply at mag-fruitful kapag naging kalarawan na ba ako ni Kristo? Kapag hinintay mo pa yon, bumalik na si Jesus, hindi ka pa nagdi-disciple. Nandiyan kayo? The moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, nilagay ka na ng Diyos sa isang antas ng kaluwalhatian. Inialis na yung talukbong sa iyong mukha. Ngayon, naiintindihan mo na may Diyos, may langit at lupa. Nandiyan kayo? Nasa sa iyo ngayon yung kapangyarihang ibinigay sa atin ng Panginoon. Matthew 28 verse 20, therefore, go and make disciples of all nations. Kaya naman, saan galing yung hugot na yan? All authority is given to me. Sabi ng Panginoong Jesus, therefore, go and make disciples of all nations. Ang tungkulin natin, mga kapatid, ay para humayo at magdisipulo. Ano yung pagdi-disciple natin? Okay? Pagdi-disciple natin na dalhin uli ang tao na maging kalarawan ni Jesus. Sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Ang pagdi-disciple po, tingin kayo lahat sa akin, malapit na ako matapos. Maikli lang pala itong preaching na to. Pagdi-disciple natin, hindi para turo sa inyo ang mga Bible verses. Okay yun, talagang napakaganda, maintindihan natin mga Bible verses, pero maraming tao kabisado ang Bible, hindi naman naging kamukha ni Kristo. Di ba? Ang gagaling, nandun sa luneta, nakikipagdebate pa eh. Pero maya-maya, makikipagsuntukan na. O may pustahan pa na yung debate nila. Totoo. Hello? So, hindi lang yung listen, ang pagdi-disciple natin, hindi para ituro sa inyo ang mga biblical principle lamang. Maraming tao nakabisado ang Bible mula Genesis hanggang Revelation, pero hindi naging kamukha ni Kristo. Kaya tama sinabi ni Bishop Boy Ramos, isa lang talata ang alam mo, pero isinasapamuhay mo hanggang maging katulad at kamukha ka ni Kristo. At yan ang pagdi-disciple natin. Sabi sa katabi, yan ang pagdi-disciple mo. Great Commission, which is yun ang Matthew 28 verse 19 to 20, is bringing back the man to its original status and authority. Yun ang pagdi-disciple natin. Maibalik sila ng pag-unawa, ay, pwede ako maghari dito sa lupa. Pwede akong mamahala dito sa lupa. Ako'y blessed na ng Panginoon. Hindi ako buntot, ako ay ulo. Ano ba, matagal na itinago sa church yan. Itinago sa church yung katuruan na tayo ay dapat mamahala para tayo sa pagpapalat kasaganaan.
Hello? Amen. Kaya sabi ko nga po nung Thursday, listen to me, malapit na akong matapos. Nung Wednesday. Si Thursday sa Manila eh. Sabi ko nga nung Wednesday, at listen to me ha, si Jesus, hindi niya struggle ang pera. Marami sa atin hanggang ngayon, tumanda na, Kristiyano, pero hanggang ngayon, ang struggle, pera. Pero kung maiintindihan mo lang yung authority mo, yung design ng Diyos sa'yo, pwede mo utusan ng blessing sa buhay mo. Nandiyan kayo? Parang di kayo excited doon ah. Sabi mo sa katabi mo, maging kamukha ka pa ni Jesus. Kasi the more na inuuna mo si Jesus na maging kamukha mo, isang araw, listen to me, hindi mo na problema ang pera. Sino ito ayaw niya maging problema ang pera? Gusto niyo yun, hindi niyo problema ang pera? Unahin niyo yung authority ibinigay sa inyo, Lord. Maintindihan mo yon, hakbangan mo yon, and He will give you the power to get wealth. Kaya lang marami problema ang tao sa pera kasi yan ang inuuna mo, yan ang hinahanap mo eh. Alam mo gawin mo? Gawin mo yung assignment mo kay Lord. Genesis 1:28, then God blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply. From the beginning pa lang, blessed na tayo. Sabi sa atin mo, blessed ka na. Hallelujah, blessed ka na. Lahat ng bagay na kailangan ng tao, nilalang muna ng Diyos at ibinigay niya sa tao. Bago pa niya lilikha si Eva at Adan, lahat ng pagkain kailangan niya, titirahan niya, lahat ng mga dapat niyang gawin, inilagay na ng Diyos bago pa nilikha si Eva at Adan. Kaya sabi mo sa katabi mo, blessed ka na. Sabi mo sa sarili mo, blessed na ako. Mula nang tinanggap mo si Yesu Kristo, blessed ka na. Kamukha ka ni Kristo, kahawig ka niya, at kaya kailangan mag-multiply ka. Sino dapat mag-multiply sa atin? Yung Kristong nasa atin. Hello? Yun ang mag-multiply. Kaya po alam niyo po, mga kapatid, kailangan lahat tayo as Christian nagdi-disciple. Hindi ka pwedeng Kristiyano, hay! Ating ka lang ng ating, pero wala ka naman dinidisciple. Gusto mo lang, binibless ka ni Lord ng message niya, no? Gaganda yung pakiramdam mo, babalik ka uli sa mundo, tapos magkakamali, magkakasala, balik ka uli ng linggo para panlinis ng budhi. Nandiyan kayo? Babalik na naman sa mundo, magkakasala na naman. Ganun yung routine. Balik na naman sa church ba ng huli, may conviction na, hindi ng Banal Espiritu, kundi minsan, yung salita ng kaaway na narinig mo, pasimba-simba ka pa. Di ka naman nagbabago. Kaya sasabihin mo sa isip mo, no, hindi mo na ako magsisimba, hanggat di po ako nagbabago, Lord. Mag-aano muna ako, manlalamig muna ako. Mali! Hello? Kasi hindi mo nakilala kung sino ka eh. Amen. Hindi na-establish sa'yo yung tamang pundasyon ng pagiging Kristiyano. Oo, sino mang hindi nakakasala, lahat tayo nagkakamali, pero hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Nadadapa pero hindi tuluyang nalulugmok, bumabangon. Kaya dapat lahat tayo, sabi mo sa katabi mo, hawakan mo yung balikan niya, mag-disciple ka na rin. Saan ko sisimulan, pastor? Kasi yun ang utos eh. Yan ang assignment natin, be fruitful and multiply. Hindi magkaanak ka lang ng marami. Be fruitful and multiply. Dami-dami mong anak. Wala namang, hindi kawangi sa kalarawan ni Kristo. Amen ba? Ang gustong mag-multiply ni Lord, yung kalarawan niya. Ang punuin ng buong mundo, yung mga Kristiyanong kamukha ni Kristo. Kaya nang sinabi niya, therefore go and make disciple, nag-e-echo yun mula doon sa Genesis chapter 1. Nandiyan kayo? Sabi mo sa katabi muli, mag-disciple ka na. Mga manggagawa, kahit po mga members ng church, taas nga kamay ng mga members ng church, po, all the members ng church, wagayway, go and make disciple. Mag-disciple kayo.
Hindi nyo kailangan maraming alam na verses. Yung patotoo lamang ng biyaya ng Diyos sa'yo, kung paano ka niya pinagaling, paano ka binago ng Diyos, paano mo siya nakilala, sapat na yon. Amen ba? Ngayon, tanungin mo siya, may na-disciple ka na ba? Ibang galing mag-disciple sa mga kabataan, ML. Ganito maglaro, ha? Ganito gawin mo. Mag-grow. Iba ang discipleship ng mga ibang magbabarkada sa loob ng simbahan. Paano mambabae? Naku, pangit. Hindi Kristiyano. Chismisa ng discipleship. Hello? Ang disciple natin, lahat maging katulad ni Kristo. Kasi sabi niya, Matthew 5 verse 14, dito ako magtatapos. You are the light of the world. Sabi mga sa katabi, you are the light of the world. It is a declaration from Jesus Christ of your identity. It is a declaration saying, you are. It's your identity. It is who you are, the light of the world. Ikaw ang ilaw ng sanlibutan. A city set on a hill cannot be hidden. The light that was set up in the hill, ibig sabihin, ano yan plinano. Okay? Sinet up mismo ng Diyos. Ibig sabihin, kung nasan ka man ngayon, ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Para magliwanag ka, makita yung Kristong nasa sayo. Amen ba? Philippians chapter 2 verse 14 to 16. Children of God, so tayong kinakausap, in the midst of a crooked and twisted generation. Yes, ang sama ng mundo ngayon. Twisted talaga ngayon. Hindi kayo? Magkatingin na lang ngayon sa karsada, nagpapatay, bubunot ang baril. Diba? In the midst of crooked and twisted generation, shine as lights in the world. Magliwanag kayo bilang liwanag ng sanlibutan. Magningning kayo bilang liwanag ng sanlibutan. Holding fast to the word of light. And last verse, Matthew 5:16. Let your light shine before others. Magliwanag kayo sa iba. That they may see. Ano yon? Your good deeds and glorify your Father in heaven. Naluluwalhati ang Diyos. Di ba yun ang purpose natin? Maluwalhati ang Diyos. Maluluwalhati si Lord kasi ginagawa natin ang ating assignment. At tayo ang assignment natin to the Great Commission, to make disciples. At ang isang paraan ng pagdi-disciple mo, listen to me, gumawa ka ng mabuti sa iba. Kaya sabi ko nga kanina lalo kang bumait. Sa mga may kaya dito, inuulit ko yung sinabi ko nung Wednesday, magpaaral kayo sa mga hindi kaya mag-aral. Hello? Yung mga alam yung potential, gustong mag-aral, nangangarap sa kanyang buhay, pag-aralin nyo, tapos dalhin nyo sa church. Amen? Mga walang makain, puntahan nyo, pakainin nyo. Gawin yung regular yon hanggang sharean nyo sila kay Lord. Huwag lang tayong nakatingin sa ating sariling personal na problema. Kasi i-bless ka ni Lord, may dahilan yung blessing mo. At yung dahilan, ba't ka binibless ni Lord? Para makita lalo si Kristo sa'yo. Tumulong ka sa mga nangangailangan. Baguhin mo na yung konsepto mong ikaw yung nangangailangan. Hindi, Kristiyano ka na, bless ka na ni Lord. At the more you become a blessing, lalo kang pinagpapala ng Diyos. Magliwanag tayo sa gitna ng madilim na sanlibutan. Andito ako magtatapos sa illustration na ito. Pakilabas yung cellphone. May cellphone ako dyan sa bag ko. Labas niyo po lahat. Sige, lahat na may cellphone. Pakikuha. Sabi ng Bible, magliwanag tayo. Buksan po natin yung ating cellphone at buksan niyo po yung flashlight niyo. Sige po. Yan.
Sabi ni Lord, magliwanag tayo sa sanlibutan. Ang liwanag, ito, ayan, parang may liwanag, di ba? Pag sinabi ng Diyos, kumaliwa ka, dapat papuntang kaliwa. Alam niyo ba, nasa yung kaliwa? Kaliwa! Ito kaliwa ako eh. Huwag niyo akong gayahin. Pag sinabi kumanan kayo, kumanan. Pag sinabi punta kayo ng likod, punta kayo ng likod. Tayong liwanag. Anong utos ng Diyos, Lord? Gagawin ko. Now, task niyo pa rin. Huwag kayo sige lang. Ngayon, subukan yung mag-selfie. Mag-selfie. Picture. Selfie. Okay, sige. Mag-selfie. Mag-picture, selfie. Pansin nyo ba? Pag nag-selfie ka, mawawala yung light. Hello? Ewan ko ba, yung ibang cellphone, pag nag-selfie, hindi nag-ano? Mawawala. Ito punto. Yung liwanag mo, hanggat nakatutok sa iba, nandyan ang liwanag. Pero the moment na nakatutok na lang yan sa'yo, personal, paggawa mo na mabuti, pang sa'yo lang, pag blessing mo, sa'yo lang, dyan mawawala ang liwanag.